Inaasahan na nga po mga idol na sa pagsali ni Klay Thompson sa Dallas Mavericks, magkakaroon nga agad ito ng immediate impact next season. Pero isang malaking katanungan, ano nga ba ang magiging role nito sa kanilang rotation? Well, basically, ayon nga po kay Coach Jason Kidd, expect na nga na ito ang kanilang gagawing shooting guard o small forward kung saan kukunin nga po nito ang trabaho ng floor spacer para makagalaw at makapag-penetrate ng maayos sina Luka Doncic at Kyrie Irving. Maliban dyan, kaya rin naman nga nitong gumawa ng kanyang sariling tira sa mga isolation plays, kaya more on scoring nga talaga ang priority ni Klay sa Dallas Mavericks. Pero hindi rin naman puro offense ang role nito sa kanilang team, bagkus isa rin naman nga itong magaling na perimeter defender na siyang babantay sa mga best shooter na kanilang makakalaban sa darating na bagong season. Samantala, naging maingay nga po ngayon mga idol sa social media ang balita ng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jonas Valanciunas sa isang trade. At ito ay nagsimula ng ibulgar ng NBA insider mula sa Lakers na si Jovan Bohan ng The Athletic na sinisigurado nga po niya na i-revisit ni Rob Pelinka ang trade ni Valanciunas sa darating na season, since isa nga ito sa mga malalarong nasa listahan ni LeBron na gusto niyang makuha ng kanilang team. Yes mga idol, tama nga ang inyong narinig, ikukonsidera nga talaga ng Lakers na makipagnegosasyon sa Washington Wizards para makuha si Valanciunas as soon as payagan na ito ng liga na ma-trade sa ibang team simula sa darating na December 15 hanggang sa trade deadline na Pebrero. Pero ang tanong, kung papaano nga ba nila ito makukuha sa Wizards? Ayon nga po dito, maaari nga pong i-offer ng Lakers sa Wizards ang kanilang mga players na sina Gabe Vincent, Jackson Hayes at multiple second round pick bago pa man ang trade deadline next year. Sa kabilang banda, simula nga po mga idol ng pangunahan ni Jimmy Butler ang Miami Heat, hindi pa nga sila nakakakuha ni isa mang kampyonato. Kahit nga parati silang nagiging isang contender, hirap para naman nga silang makasungkit ng titulo since parati nga silang natatalo sa playoffs at maging sa NBA Finals. Yes mga idol, 2 beses na rin naman ngang natatalo ang Miami Heat sa Finals sa nakalipas na 5 taon. Kaya dahil dyan, hindi na nga po nakakagulat kung bakit nagsisimula ng magduda ang ilang miyembro ng Miami sa kakayahan ni Jimmy Butler na pangunahan ang kanilang team. Sa katunayan, may lumabas nga pong balita na nananatili na nga pong questionable ang future ni Jimmy Butler sa Miami. Ibig sabihin, posible nga pong i-offer siya ng front office sa ibang team sa mga susunod na taon, o kung hindi naman maaaring pabayaan na lamang itong pumasok sa free agency sa taong 2025 kung saan isa na nga itong ganap na free agent. At isa sa mga nangungunang team dito ay ang Brooklyn Nets. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.